At tayo nagbabalik sa Vlogero Talks, no? Ilang araw din tayong di na Alright. araw ba or weeks? Siguro mag-weeks na rin. Weeks or baka isang buwan pa, no? Isang buwan na, oh. Na-busy tayo, no? Tsaka Busy tayo. holiday ngayon at tsaka Pasko, no? Merry Christmas and Happy New Year. Ilang araw Happy New lang, Year. New Year Merry na, no? Christmas, yan. Speaking of Merry Christmas, no? Medyo ano tayo dyan? Ako bilang isang Kristiyano, no? Bakit mo ba sineselebrate yung Pasko. Christmas, no? Christmas. Marami kasing hindi pabor dyan. Kung alam mo par, no? Maraming relihiyon, hindi lang naman iisang relihiyon or ano, excuse na lang sa amin, no? Pag-uusapan namin yung medyo ganitong sensitive Oo, na bagay, topic, no? oo. Kasi may mga individuals na walang respeto. While yung iba naman is alam naman nila, naintindihan nila, may respeto. May respeto sa may respeto sa mga nagse-celebrate ng Christmas, no. Ang naging ano kasi diyan, yung origin daw. Kasi daw yung December 25 ay pagan daw 'yan. Pagan worship. Pagan. Kumbaga, hindi siya talagang araw. No? Pang-Kristiyano, tapos hindi siya pang-Kristiyano. At hindi talaga December. Alam naman natin yan kahit yung mismong mga Katoliko, Christians, alam nila na ang Pasko ay hindi December. December 25. Kasi, unang-una, yung mga pastol ay nasa labas paggabi. Meaning, hindi siya winter. No, hindi siya winter. Ano yan, mga around spring, ganon, mga ganong, IT search nyo yan, no? Around spring yan. Hindi talaga December 25 ang Pasko. Hindi siya birthday ni Jesus, no? Tama, oo. Hindi siya yung araw ng... Pero bakit na bilang Kristiyano at nakakaintindi ay sineselebrate mo pa rin as birthday ni Jesus, no? Tama. Unang-una, may may event ng pagan noong unang panahon sa Roma, sa Romans. Yung mga Romans kasi parang may mga ibang grupo na sineselebrate ang December 25 as pagse-celebrate dun sa Diyos ng araw, parang ganoon Ngayon, ang ginawa ng Christian community or kung ano mang tawag pa sa kanila noon ay kinounter nila. Kinounter nila para hindi lumaganap yung ganong paniniwala. Parang kinounter nila para hindi kumalat yung pagiging pagan worship na ganon. So good intention ang nangyari. Parang ang ginawa, yun yung ginawang pangontra. Parang gano'n, no? Parang, ayos pala. Ano siya, bali, parang antivirus. Kunwari, virus yung pagan na event na yun, no? So gumawa yung mga Christians ng pang-counter. Kasi pagka hindi natin ginawang ganito, hindi natin isinabay sa kanila, paano baka yung mga ilang kapatid natin ay matisod at mag-attend sa sa pagan, event na yon. Oo. Gawa na lang tayo ng pang-counter sa kanila para hindi sila matisod at umattend dun sa pagan worship na ganon. So good intention siya. Good intentions. Pang-counter din, no? Alam natin yan. Yung iba kasi, yan yung pinupunto Pagan yan, pagan worship, hindi nila tinitingnan kung bakit ginawang bakit isinabay. Dun sa pagan worship, no? Oo, ang iniisip nila, yung pagan lang. So, iniisip nila, yung Pasko ay pagan something. Pagan worship. Alam naman natin na hindi birthday ni Jesus, no. Ang punto lang kasi dito, ang daming araw sa isang taon. Palagay mo magagalit ba si Jesus? Magagalit ba si Jesus, no? Mag-celebrate man lang tayo ng isang araw para sa kanya. Oo, yun yung dyan. Yun yung hindi nila naiisip kasi pare. Lalong-lalo na ngayon, na tayo, no? Yung social media day na tayo ngayon or social media na natawag. Ngayon, naging mainit yan Yung para may masabi ka lang na, kakaiba na naman. Kasi mahilig tayo sa mga may masabi kang kakaiba Para masabi ikaw ay genius. kakaiba ka, genius ka, no? Kasi nung batang 90s par, wala man ganun, di ba? Yung basta Pasko, alright, mga ganun. Lahat masaya. Ngayon, para may masabi lang, no? Ngayon, yung may nag-celebrate ng Christmas, tapos makikita ka, may nagpo-post yung hindi daw dapat i-celebrate, mga ganun. Yun nga. Para may para may something lang na hindi mo masyadong... Tipong tipong kakaiba mo siya, mga ganun, no? Yung mga tirada ngayon sasabihin na, uy, hindi ako naniniwala sa Pasko kasi alam ko yung story niyan Oo, parang... Alam ko yung kwento niyan, Astig ako Ako pa, alam ko yan, nag-research ako.
matalino ako, parang tipong ganon. no? Oo, tipong ganon. Unang-una, yung aso at saka pusa nga, yung iba binibigyan ng birthday eh. Kaya nga. Pinagse-celebrate. Mm. Eh, yung Diyos pa kaya? No? Siyempre, nakakaintindi yung Diyos natin. Wag natin itulad sa mga bulaang propeta, wag natin itulad Oo. sa mga may propaganda na ministro, na pastor, na guru, na teacher, o kung ano man yung tawag sa leader ninyo. Wag natin igaya sa kanila. Wag natin igaya sa kanya yung Diyos kasi nakakaintindi yung Diyos eh. Oo. Alam niya yung attitude, tinitignan yung attitude ng tao, no? Itong tao na to, willing niyang i-celebrate yung yung birthday ko. Willing siyang magpakabait ngayong araw na to. Willing siyang magbigay, willing siyang maging magpakatao ngayong araw na to. Nakikita niya 'yon, yung attitude, no? Parang ako, mas okay ako sa empleyado na sumusunod sa akin dahil gusto niyang makatulong sa kumpanya pero pumapalpak. Mas gusto ko na 'yon. Kumpara dun sa perpekto pero pagkatalikod ko, perpekto siya, nagagawa lahat ng trabaho, pero yung sa kaloob-looban niya is sana bumagsak tong boss na to, sana bumagsak tong balangyang ito. Oo. No, mas okay na ako dun sa pumapalpak na may will. Na willingness talaga sa company. Ganon yung Diyos. Huwag natin itulad na parang ano ba yung tingin nyo sa kanya, yung parang nagbabantay ng, "Uy, malito. Itikin ka, balang pamitikan na. Parang pinipitik tayo." Hindi ganon. Hindi sa ganun kababaw para hindi ganon kababaw. Huwag yung gawing mababaw yung Diyos natin. Oo, yung iba kasi parang yung nangyayari, parang nagiging debate para lang maging matalino silang nakikita, no, sa social media, ganun. Yes, alam naman natin na pag sinelebrate natin yon, kung minsan nga sineselebrate natin yung Pasko, maliban dun sa dahil sa birthday yon ni Jesus na alam natin na kinagisnan natin, ano rin yon, yung parang pagtitipon-tipon din sa family talaga natin. Bigayan, Bigayan, ganun. Yung para maramdaman mo na, although dapat araw-araw nagmamahalan syempre sa pamilya tsaka sa kapwa. Pero yun kasi yung parang bibigyan mo ng highlights yung ginawa mong kabutihan sa mga kapwa tsaka sa sa family mo, ganun. Kaya ganun sineselebrate talaga yon. Yung Pasko. Tsaka ano ba naman, no? Ginagawa mong basis, no? Ang ganda nga eh. Ginawa mong basis yung muling pagkabuhay ni Jesus at yung kapanganakan niya, no? Yung pagse-celebrate sa kanya. Plus, yung epekto. Ano ba yung epekto pagka Pasko? Mababait yung mga tao, bigayan. Ay, ba yun? At least meron sa isang taon na yung mga ibang kakilala mo ay bumabait. Kaya nga. At least, di ba? At least kahit paano. Yung punto doon wala namang masamang epekto, no? Wala namang masamang epekto na nagiging anti-Christ ba sila? Hindi. Sino ba yung naaalala nila pagka sineselebrate yan? Si Jesus, no? Ewan na lang sa iba, siguro yung iba naaalala nila si Santa Claus. Depende rin siguro sa turo ng mga magulang, no? Oo. Baka yung iba tinuturo, "Oy, ni Santa Claus to." Yung mga ganun yung naaalala. Pero as long as inaalala mo at sineselebrate mo yung Pasko para sa ating Panginoon, no? Although di naman niya kailangan talaga yan, at least magbigay ka man lang ng isang araw para sa kanya na no? At least meron kang nagawang para sa kanya. Although dapat araw-araw talaga araw-araw. Pero maraming realization ang nangyayari pagka Pasko. Yung mga nagiging mabait, pagkakasundo-sundo. Yun. Minsan nagkakasundo. Yan, minsan nagbibigayan. "Ay, total Pasko naman, no? Kahit kaaway ng tatay ko to, bati na kami." Yung mga ganon, no? At least nagiging nagiging channel yun para nagiging way. Magiging at saka ano ba yung epekto sa inyo, sa religion ninyo yung Pasko? Nababawasan ba yung mga members ninyo? Nababawasan ba yung mga paniniwala ng mga members ninyo pagka nagsiselebrate ng Pasko? Wala namang kasiraan sa inyo. Wala rin namang damage eh. Walang damage na nagaganap sa inyo eh. Tama. No? Ang nangyayari, yung iba kasi lalong sumasama sa inyo. May mga ganun eh. Pagka Pasko, sumasama yung ugali nila. Bakit? Bash ng bash eh. Bash dito, bash doon. Di ako alam mo yung alam mo yung para makikita mo, parang doon mo makikita na parang makitid yung utak ng isang tao eh. Imagine wala namang masamang naidudulot yun. Ba't hindi mo na lang irespeto yung ginagawa ng kapwa mo? Kesa yung tipong pag nakita mo nag-celebrate na gano'n, yung, "Uy, ano yan, pa ganun-ganun pa. Hindi naman totoo yan yung mga ganun." Ang sabi nga nila, kung wala kang sasabing maganda, mas mabuti pang itikong mo na lang yung bibig mo. Kesa makasira ka pa ng salita, di ba? Yun yung ngayon, sa amin. Kung gusto ninyong i-counter, magbigay kayo ng aral, no? In a good way. Magbigay kayo, magbigay kayo for educational purposes. Like, ibigay ninyo yung kwento, bakit ganito. Kaya lang, kumpletuhin nyo. Kumpletuhin nyo yung kwento. Hindi yung tipong, "Oy, pagan worship yan." Period. No? Hindi ninyo alam na ginawa pala para i-counter dun sa event ng mga pagan.
no? I-counter siya. At nababanggit yung pangalang Jesus eh. Nababanggit meaning ano yan eh, para sa Christian talaga eh. No, hindi man eksakto, no? Kung pag-uusapan man din natin yung eksakto kahit yung ano eh, araw ng linggo para magsimba. Mali ba natin? Araw ba yan? Oo, tama. Anong kasiguraduhin natin na 7 days lang talaga? Kaya nga. Anong kasiguraduhin natin na 7 days, no? Yung mga ano lang yan, eh, di ba? Base lang tayo sa mga Siyempre. Mayan calendar, mga Oo. ganun-ganon, di ba? Pag time and space na yung pinag-uusapan, kulang yung 7 days. Maraming explanation kasi yun. Oo. Kaya, yun nga par, hindi siya sure ball na 7 days lang yung ano talaga, What if- yung 1 week. Yung, what if, halimbawa, what if Monday ay 25 days, Monday na yon. Yun pala yung Oo, yun araw nga. na binibilang. Tapos, Nga eh, Tuesday, mahirap yung ganun eh. Oo. pag ganun yung usapan, di ba? Wala tayong katiyakan sa Lalayo ganun. tayo dun. Yung may mga mali lang din akong yung siguro nakikita kong mali sa sa paniniwala ng mga Christians, Katoliko, Christians at kung ano pang mga sekta sa Pasko is yung mga yung nagfo-focus doon sa aguinaldo, Oo. mga gano'n, no? Yung magbe-bless ka tapos although okay lang din yon, bigayan, pero yung iba kasi yun na yung nagiging focus. Pagka sinabing Pasko, uy, aguinaldo, ninong, Oo. Naalala ko yung dumaan lang sa news feeds ko nung isang araw. Yung uso ngayon par yung nga kapag may inaanak, hindi man pupuntahan yung tipong Gcash mo na lang yung mga ganun. Dumaan sa news feeds ko yung parang yung kwento, parang nangungulit sa kanya. Yung kumari niya par. Oo. Yung tipong pupuntahan siya sa bahay kaso wala yung kasi nasa out of town yata. Ngayon pinipilit siya na i-Gcash na lang daw yung mga ganun. Oo. Yun lang yun. Kumbaga, lang yun. Malit na Parang bagay ang lang. sagwa, no? Malit na bagay lang naman yun. Pero, yun yung managiging trending ngayon sa mga ibang Tapos yung kanta pa, kung itatama din natin, no, kung magtatama naman tayo, no, like I said, hindi naman tayo purely defensive sa ganito, no, dinidefend natin yung Pasko. May mga mali din naman, like yung kanta na may 3 haring nagsidalaw. Sa totoo lang, hindi hari yung mga yon, pantas or mga wise men. Wise man. Ganon, hindi hari. Yung mga Dapat ganon, may naniniwala. tatlong Tapos, pantas, no, bar, no? Oo. gagawa pa ng event na 3 Kings. Yun. Yun yung hindi nag-e-exist, no? Yung nag-e-exist siguro, pero yung mga nag-visit kay Jesus is yung yung mga pantas or wise men. Hindi Wise hindi men. may 3 haring nagsidalaw. Hindi natin alam, baka Kumbaga par, sa panahon natin ngayon, yung mga pantas, siguro mga matitinding professor, mga scholars, mga ganon. mga ganun, no? mga yun, or inutusan ng hari. Inutusan So, ng hari. siguro, kinonsider na lang nila na dahil inutusan siya ng hari, considered as hari na rin yung yung turing sa bumisita. kanila. Oo. Parang rin kasi, no? Parang yung mga ibang hindi naniniwala sa Diyos, no? Like, hindi ako naniniwala sa Bible, hindi ako naniniwala sa Diyos. Yung parang mga ateista, no? Oo. Parang same din sa kanila tong message natin, no? Na sinasabi nila na ba't ka maniniwala sa Bible? Ba't ka maniniwala sa Diyos? Wala ka naman mapapala dyan, no? Unang-una, yes, nung unang panahon, ang laking impact ng religion. May mga patayan dahil sa religion. May mga may mga krimen na nangyari, no? Hindi ko lang alam bakit yung iba hindi naniniwala sa Bible, pero ginagamit nila yung Bible against sa mga Christian. 'Di ba? Di sila naniniwala, no? Meron kasi akong nakita, no, na pinakita kung gaano ka harsh yung yung ginawa ni na Ruben, ni na Simeon, no? Yung mga anak ni Jacob ba 'yon? Minasaker yung isang, tama ba, Jacob or parang basta minasaker yung isang nagpatuli sila. Sabi nila, kung gusto ninyong asawanin yung mga kapatid ko, kailangan kayong magpatuli. Sabi kailangan kayong mag-circumcision, no? Circumcise, no? Sa isang isang, kumbaga, sabang bato, taga Margot yung nagsabi, no? Parang isang barangay siguro or isang city. Tapos, maraming tao, pinapakita lang sa Bible kasi na iilan lang sina Ruben, no? Pero angkan yan, angkan. Angkan, no? So, ang ginawa nila is
pinatuli yung mga lalaki. Nung kinagabihan, siyempre, bagong tuli yan, mano-mano yan, masakit yan eh, no? Minasaker nila mamayang gabi, tapos pupuntahan natin sila, no? Tapos patayin natin kasi may ginawa silang nirape yata yung yung kapatid nila. So ayun, minasaker yung buong angkan. ngayon ginagamit ng mga ginagamit ng ibang mga hindi naniniwala sa Diyos. See? Na ninyo yung Diyos ninyo, sabi. Napaka-harsh, ganon yung ginagawa nila. Hindi sila naniniwala pero ginagamit nila yung mga masasamang bagay against sa mga naniniwala, pero hindi nila nakikita yung tipong mga nagagawang mabuti ng religion. Ang ganda ng nagagawang mabuti ng mga yan yung paniniwala sa Diyos tsaka sa sa Bible. Halimbawa ako, sobrang galit ko kung hindi ako naniniwala sa Diyos, no? At tsaka wala akong moral. Mawawala yung moral eh. Hindi ako naniniwala tapos may ginawang kalokohan sa akin yung isang tao. Total, wala naman paparusa sa akin pag pinatay ko to. Pagkapatago, hindi naman ako wala rin makakakita, no? Kung hindi ako makikita ng batas, makakaligtas ako. Pero dahil meron tayong Diyos na kinatatakutan, hindi tayo gumagawa ng mga krimen. Tama, oo. Hindi tayo gumagawa ng mga kalokohan na ganyan, hindi tayo gumagawa may takot tayo sa Diyos. Yun nga may takot ka sa Diyos. Parang may CCTV ka para hindi gumawa ng May taga-ano ka para. Yan yung sinasabi ba ninyong yan ba yung sinasabi ninyong walang may dudulot na mabuti. Ang daming tao sa mundo na hindi gumagawa ng masama dahil naniniwala sa Diyos. Tama, yun na lang yung tingnan ninyo. Tsaka nga par, yan additional ko lang. Sabi nga nung sa mafia coach yun nasabi niya, okay na daw yung maniwala sa Diyos tapos bigla siyang namatay, wala pala. Win-win. Kesa yung hindi siya naniwala sa Diyos par, nung pagkamatay niya, meron pala. Yun ang problema doon, di ba? Yung sasabihin nila na, kasi pag naniniwala ako, magbabayad ako ng tithes, magbabayad ako ng ganito, sayang yung oras ko. Grabe naman, compare naman dun sa kapalit mong what if. Kaya nga, di ba? Yun yung yun yung, again, yung mga kinainisan natin par, yung mga king sa kumpangan parang magsasabiyasa king sokmed na parang yun. Para magiging kakaiba mo daw sila. Kakaiba ka ng paniniwala. Hindi ka i-twist nila ganon. Hindi ka parang regular lang. Yan yung mga totoong tunay na kulang sa pag-iisip, no. Masyadong mababaw yung pag-iisip, kulang sa pansin. Uy, lahat sila naniniwala dito, kailangan kontra ako. Dahil ang paniniwala ko, pag ako kontra, bida ako. Bida siya, sikat. Imbis na imbis na baligtad, imbis na siya yung kontrabida, siya yung pakiramdam niya, siya yung magiging bida dahil siya lang yung naniniwala sa paniniwala niya. No, since dito 5 lang yung naniniwala, sali na ako dito sa 5 kasi mas astig kami, 5 lang kami, sila ang dami. Yun yung yung kailangan titingnan mo pa rin yung majority, no, yung pagiging universal ng utak natin, no, pagiging standard ng utak natin, pagiging normal ng utak natin. Anong meron sa marami? Bakit naniniwala dito? Anong meron, 'di ba? Imagine, kung sa usapang na lang, no, usapang universal God na lang, walang specific. Sa gusto mo, merong nag-create sa atin Kunwari yung mighty creator na lang. Hindi naman niya papayagan na ang dami-daming naniniwala dito sa fake God na to. 'Di ba? Ang dami nating Christians Mas marami tayo, pinakamarami yung Christians pagdating sa religion No, hindi naman papayag na mas marami dito, no? Mas maraming naniniwala dito, mas kumakalat, no? Sigurado gagawang gagawang divine intervention na kailangan mapigilan to. Kung mga ganon na, dumadami na sila, pigilan natin. Gaganon na tapos mawawala yung iba. Ganon yung mangyayari pero hindi Dumadami tayong dumadami yung mga Christians, no? May something nakakaiba sa belief, paniniwala na may Diyos, paniniwala na paniniwala sa Bible. May something Bakit yung universal na yan is kumakalat? Ano na yan Centuries, centuries, no? Ang daming ilang years na yan. Hindi nawawala. Ang daming mga paniniwalang iilan lang, hindi na lumaki. Like yung paniniwala sa yung mga Vikings, no? Paniniwala kay Valhalla, paniniwala sa Valhalla, paniniwala sa mga Greek mythology. 'Di ba sa Vikings, mga pagan belief. Pagan sila pero naniniwala sa ibang Diyos. Tapos pagka ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos nila, ikaw yung ko-consider nilang pagan. Pagan, grabe. Diba? Sila, yung Diyos nila sina Zeus, mythology rin sina Poseidon, pero yung pinaka-target ng mga Vikings yung Valhalla Pagka namatay ka, nakikipaglaban, mapupunta ka sa Valhalla. Valhalla, no? Yan. Vikings. Nanonood din tayong ganun. Kasi, syempre, pagka nanonood ka ng ganun, di lang basta-basta pelikula at saka series yan. May research na naganap dyan. Oo, syempre. Yung mga scriptwriter, mga director,
No, yun lang. Yung kasing masyadong mababaw para i-judge mo yung tao. Bakit naniniwala siya sa Christmas. naniniwala siya sa Christmas, no? Kala ko ba malalim yung pagiging Christianity niya, no? Wag lang tayong iikot dun sa napag-aaralan natin. Kailangan lagyan din natin ng konting logic. Tama. Hindi naman tanga yung Diyos, hindi naman engot yung Diyos para ganung bagay na o-offend siya. Nakikita naman niya yung attitude ng tao. Nasa tama naman eh. No? Parang rin, ako dati kasi, nung naging pumasok ako sa iba't ibang religion, naniniwala ako na yung mga Catholic ay doomed to hell na yan. Kasi mali yung paniniwala nila. Ganun ako dati. Pero ngayon, hindi alam ng Diyos yung attitude ng bawat isa. No, halimbawa, yung isang tao na to, may specific na individual, no, mali yung sinasamba niyang Diyos. Mali yung sinasamba niyang Diyos na, pero yung will nung tao na yon is sambahin yung Diyos. Sambahin yung gumawa sa kanya, no? Yun pa rin yung titignan. Gagawa at gagawa ng paraan or gagawa at gagawa ng way yung ating Diyos para mapunta rin siya one day sa tamang direction, no? Tama. At pagka yan napunta sa tamang direction, mas matindi pa yan sa'yo, no? Yung mga nakikita nating mga, yan nga, yung no? Yung nabanggit ko nga dati na yung mga nagpipinitensya, no? Depende na lang sa nila. Depende na lang sa paniniwala nila, pero may mga nagpipinitensya talaga na naniniwala na kapag ginawa ko to ay mapiplease ang Diyos. Although biblical, no? Biblical, kung titignan natin yung Bible, syempre, hindi mo mapiplease sa ganong klaseng paraan, no? Pero sa likod nun, nakikita ng Diyos ang totoong attitude ng taong yon, no? Nagtatry siya. Nagtatry. Alam mo ba yung yung makikita mo gutom na gutom yung isang tao. Akyat ng akyat sa isang punong walang bunga, no? Bakit siya akyat ng akyat kahit walang bunga? Kasi nakayuko siya. Nakayukong umaakyat. Hindi niya nakikita na walang bunga. Tapos ikaw na nanonood, alam mo na judge mo na alam mong yung tao na yun ay nagtatry, umaakyat doon, kaya siya umaakyat is para makakain. Magkaroon ng pagkain, no? Ikaw na nakakakita noon, alam mo yung attitude niya. Although mali yung pag-akyat niya kasi akyat ng akyat, tapos nalalaglag, wala naman palang bunga yung pinagkukuhanan niya, no? Pero ikaw na nakakakita, alam mo na yung attitude niya. No, after all, yung tinitignan pa rin ng ating Diyos, yun na lang yung gawin ninyong basihan, no? Ang Diyos natin ay hindi masamang Diyos at matalinong Diyos yan. Alam niya yung attitude ng bawat isa. So, wag natin pangunahan sa pagja-judge, no? Uy, kayo, hindi naniniwala kayo sa Pasko. Bad yan, masama yan, hindi tama yan, hindi kayo nag-research, no? Wag niyong pangunahan yung judgment ng Diyos, no? Tama. May sariling judgment ang ating Diyos at siya lang yung may karapatang mag-judge sa bawat tao. Okay? Alright. Yun lang par. Kumbaga, na-explica na natin lahat ng yung mga mga tawag dito, yung feedback natin sa mga ganong klaseng tao. Okay, alright. So I think yun lang sa ngayon at maraming salamat and Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Na-explica na ba?